Huling kabanata ng Violets Are Blue. Kung nahuli ng kahit ilang minuto lang ang pagkatagpo nina Edmond kay Michelle, malabong makaligtas ang dalaga. Ngunit ang pagpipilit ni Edmond na makita siya at makausap kahit 10 oras ang malinaw na nagsalba sa dalaga sa tiyak na kamatayan. At hindi lang si Michelle ang maswerte, si Gilbert din. Dahil kahit hindi nalagay sa immediate danger ang binata na kapares ni Michelle, sa malaon at madali ay mapapaharap din siya sa panganib sa kamay ni Tanya. Si Tanya ang naunang dumating sa bahay ni Michelle. Nalaman nitong nasa Monte Vista ang boss dahil tumawag muna ito sa bahay sa executive. Kung hindi kilala ni Michelle ang nag-doorbell, papapasukin ba naman niya iyon at pagtitiwalaang ikuha siya ng inumin? Tulad ng itinimplang juice ni Tanya para kay Gilbert, nilagyan din niya ng pampatulog ang ibinigay kay Michelle. Hindi inubos ni Michelle ang juice, pero sapat ang ilang lagok para tablan ng dalaga. Nang mahilo ito, madali nang nakaladkad ni Tanya ang boss patungo sa garahe. The rest was easy. Nagawa na iyong minsan ni Tanya ang pagtiyak na saradong-sarado ang garahe, ang pagbuhay sa makina ng kotse, ang pagposisyon sa lugmok na si Michelle malapit sa exhaust pipe. Ilang bugal lang ng nakalalasong carbon monoxide, plastado na ang dalaga. Kung malaki lang ang katawan ni Tanya, talagang ipupuwesto niya ang boss sa loob ng kotse, mas kulob doon. Kung nagawa niya iyon, mapapabilis ang epekto ng malalanghap nitong lason. Pares ng ginawa niya kina George at Sophie. Hindi pinlano ni Tanya ang ginawa niyang iyon sa dalawa at maging sa babaeng natagpuan sa silid ng motel, si Peachy. It was a spur of the moment decision. Nagkaroon si Tanya ng oportunidad. She grabbed it. At saka, may motibo naman talaga siya. Hindi nagsinungaling si Tanya kay Gilbert nang sabihin niya ritong minsan na niyang inisip na magpatiwakal. That was the time when she was insanely jealous of Sophie and Peachy. Pero kay Sophie ay medyo kontrolado pa ni Tanya ang emosyon. Ang sabi kasi sa kanya ni Gilbert, ginagamit lang niya ang babae. Pag nagkaroon ito ng franchise, doon matutupad ang project na tinanggihang gawin ni George. Tanya took Gilbert's word. Tumulong pa nga siya para ilihim kay Michelle ang tungkol sa franchise application ni Sophie. Ang selos sa kanyang flatmate ang nagpagrabe kay Tanya. Insultong malaki sa kanya ang patusin ni Gilbert ang GRO. Ang totoo, kinonfront ni Tanya si Peachy. Tumawa lang ito. Sinabing humanap na si Tanya ng ibang boyfriend. Paluluhain ka lang ng bato ni Gilbert. Anito kay Tanya. Talamak ang pagkababaero yun. Tamo nga, pati ako, hindi pinatawad. Nang ayaw maniwala ni Tanya, hinamon siya ni Peachy. Sinabi nito sa kanya ang eksaktong petsa, oras, pati pangalan ng motel na pagtatagpuan nila ni Gilbert. Mauuna akong mag-check-in kay Gilbert, sabi ni Peachy kay Tanya. May pupuntahan daw siya munang appointment. Kung gusto mo, Tanya, bago siya dumating, punta ka sa motel.
Itatawag ko sa'yo ang numero ng kwarto pagka-check-in ko. Papayagan akong papasukin din doon? Tanong ni Tanya. Tumawa si Peachy. Nito, kilala ko ang isang room boy doon. Kung gusto mo, ibibilin kong abangan ka para diretso ka sa kwarto. Tinanggap ni Tanya ang hamon ng flatmate. Huhulihin niya sa akto ang sinungaling na si Gilbert. Ngunit hindi iyon nangyari. Nang mag-aalas 6 ng hapon, nasa opisina pa noon si Tanya. At itinawag sa kanya ni Peachy ang room number sa motel. Na-depress si Tanya. Masyado siyang naawa sa kanyang sarili. She's hopelessly in love kay Gilbert. Ngunit hindi niya kaya ang casual attitude niyon sa pagpatol sa kahit sino. Paglabas ni Tanya sa tanggapan, diretso siya sa pinakamalapit na butika. Inilabas niya ang kanyang prescription para sa sleeping pills. Iinumin niyang lahat ang binili and allow herself to sleep to death. Nag-aabang na siya ng sasakyan nang humimpil sa tapat niya ang van ni George. Kasakay nito sa unahan si Sophie. Niyaya ni George na makisakay si Tanya sa kanila. Alam ng Big Boss na madadaanan nila ang tinitirahan ni Tanya sa Santa Mesa. Bantulot si Tanya pero hindi madaling tumanggi sa kagandahang loob ng isang alam niyang matapat sa pag-aalok niyon. Sa likod, sumakay si Tanya. Kahit hindi niya tinatanong, sinabi ni George na titingnan nila ang lugar na balak pagtayuan ni Sophie ng Rainbow's Outlet sa University Belt. Kunway nakinig si Tanya. Pero ang totoo, ano ba ang pakialam niya? Kahit pa sa motel, ang lakad ng dalawa. Sa puntong iyon kumislap ang maitim na balak sa utak ni Tanya. Sa salitang motel. Maya-maya'y nakiusap si George na ipakikuha sila ni Sophie ng inumin. Laging may cooler sa likod ng van ng Big Boss. Fully stocked iyon ng iba-ibang dilatang inumin. Umipod sa likod si Tanya. Binuksan ang cooler. Kunway hinaghilap ang piniling soft drink ng dalawa na napailaliman ng iba. Ang totoo, nang buksan niya ang dalawang drinks in can, nilagyan na niya iyon ng pampatulog. Sa kanya, nilagyan din ng straw. Napuri pa siya sa good service na iyon. Bago makarating sa Santa Mesa, nakaramdam ng hilo si George. Itinabi nito sa gilid ng kalsada ang van. Ipinilig ang ulo. He was bewildered sa biglang pag-iiba ng pakiramdam. Pinaurong ni Tanya si George sa tabi ni Sophie, who was already fast asleep. Si Tanya ang pumwesto sa driver's seat. Marunong siyang magmaneho bagaman wala siyang lisensya. Nag-U-turn siya. Dinala niya ang dalawa sa Shasta Motel. True enough, nakaabang nga ang kilalang roomboy ni Peachy. Naidiretso ni Tanya ang van sa motel garage nang walang maraming tanong. By that time, kapwa mahimbing ang drug-induced sleep ni na George at Sophie. Lumabas ng kwarto si Peachy. Nagtaka ito nang malamang may mga kasama si Tanya. Pero tiniyak ni Tanya na aalis din ang mga iyon. Ikinuha ni Tanya ng soft drink si Peachy sa cooler sa likod ng van. Nilagyan din iyon ni Tanya ng pampatulog. Nang tulog na si Peachy,
Nagbalik si Tanya sa van. Ini-on niya ang makina at ang aircon at tiniyak niyang nakalock ang garage door. Nangangatal si Tanya sa excitement. Hindi ang epekto ng carbon monoxide poisoning sa tatlong naroroon ang naglalaro sa utak ni Tanya, kung hindi ang magiging resulta niyon. Mawawala sa landas ang dalawang pinagseselosan niya. At si George? Kapag wala na ito'y, kanino pa mapupunta ang business? Kundi sa kanyang mahal na si Gilbert. Nang masilip ni Tanya na walang makakakita sa kanya, lumabas siya sa side door ng garahe. Daig pa niya ang may pakpak sa bilis ng pagtalilis doon. Mula sa motel, dumiretso si Tanya sa alam niyang tambayan ni Gilbert, sa isang coffee bar sa Ortigas Complex. Nasuya ito pagkakita sa kanya pero inignora iyon ni Tanya. Ginawa niya ang lahat ng pagpigil para hindi makapunta si Gilbert kay Peachy. Masayang-masaya si Tanya ng gabing iyon. Kung pwede lang niyang isiwalat kay Gilbert kung ano ang kanyang ginawa, alang-alang sa pag-ibig niya para sa binata. Of course, nang basahin ang will at hindi pala kay Gilbert napunta ang RMI, na-disappoint si Tanya. Pero kasalanan ba niyang binago pala ni George ang will niyon? Ang may kasalanan ay si Michelle. Inagaw nito ang mana na dapat ay kay Gilbert. At mukhang naaagaw na rin ng babaeng iyon ng pag-ibig ni Gilbert na dapat ay sa kanya iukol ng binata. Kaya pinuntahan ni Tanya si Michelle. Walang ibang babaeng pwedeng ibigin si Gilbert kung hindi siya lang. Ang hindi naisip ni Tanya, may nakakita nang pumunta siya kina Michelle. Hindi rin niya naisip na pag-alis niya roon ay darating sina Edmond at Tita Ann. Hindi rin naisip ni Tanya na pagbabalik niya sa kondo ni Gilbert, hindi niya maririnig ang pag-doorbell at malalakas niyang katok sa pinto niyon. Mahimbing pa sa tinibang puno ang binatang pinainom niya ng sleeping cocktail. Bisit na umuwi na lang sa kanyang apartment si Tanya. Bago sumikat ang araw, pinalibutan na ng mga pulis ang kanyang tirahan. Na-revive na ng mga doktor si Michelle sa pagamutan at nasabi ng dalaga kung sino ang nagtangka sa kanyang buhay. Walang nagawa si Tanya sa dami ng mga umaresto sa kanya. Wala rin siyang choice kung hindi ang magtapat ng lahat-lahat. Wala siyang ideya kung gaano karami ang teknik ng mga investigador sa pagpapakanta sa akusado. Kung iyong mga inosente ay napapaamin na ito ang pumatay kay Bonifacio, si Tanya pa kaya, who is clearly guilty as hell? Mabubulok si Tanya sa bilibid. That's for sure. And definitely, babango naman ng husto ang pag-iibigan nina Michelle at Edmond. Wala nang dahilan si Michelle para sisihin ang binata sa nangyari sa daddy niya. Umamin sa dalaga ang kapitbahay na si Peter Moran na ito ang kumontak sa daddy ni Edmond sa Cebu pagkakitang dumating si Sandro. Sising-sisi ang Peter. Anito? Ang alam nito'y ibiglang itanong ni Edward kay Sandro ang lagay ni Monette sa States. Paano nga ba niya mahuhulaan ang masamang intensyon ng kumpare?
Pinatawad ni Michelle ang kapitbahay. Sabi nga sa kanya ni Tita Ann, "You'll never be able to go on with your life, Iha, kung sisisihin mo ang iba sa ginawang aksyon ng mismong gumawa." Bukod doon, ang ninong ni Edmond ang umasiste sa pagliligtas sa buhay niya. Bakit naman hindi niya masusumpungan ang kapatawaran sa ginawang palpak na hakbang ng kanyang kapwa? Pinatawad din ni Michelle ang mami ni Edmond. Nangyari iyon 1 buwan pagkaraan ng tangka sa buhay ni Michelle. 2 weeks siyang na-confine. After another 2 weeks, lumipad sila ni Edmond patungo sa Palo Alto, San Francisco. Dinalaw niya si Suzette. Tapos na ang operasyon sa dalagita. And all indications point to her complete recovery. Namutla si Michelle pagkakita kay Suzette. Hindi ang yayat nitong itsura ang pinagkaganoon ng dalaga. Nasyak siya dahil tumumbad sa kanya kung kaninong anak si Suzette. Kamukha siya ni Daddy. Patiklarang sabi ni Michelle kina Edmond at mami nito. "Well," sabi ni Edmond, "yes. Pero ang tingin ko, Michelle, mas kamukha mo siya, di ba? Magkapatid kayo ni Suzette sa ama. And yet, kahit anak siya ng daddy ko, ibinigay mo ang lahat ng tulong para siya makaligtas?" Tanong ni Michelle. "Kapatid ko rin siya sa ina, Michelle. Alalahanin mo," sabi ni Edmond. Napaiyak si Michelle. Noon lang niya na-realize kung gaano kalaki ang puso ng lalaking sinang-ayunan na niyang pakasalan. Paggaling ni Suzette. Ito ang magiging maid of honor sa napakahalagang okasyong iyon. Epilogo ng Violets Are Blue. "Ano yung ginagawa mo?" tanong ni Edmond. "Hindi mo ba nakikita itong ginagawa ko?" sabi naman ni Michelle. Napatawa si Edmond. "Anito? I can't believe my eyes, you see. I have to ask." Irap ang isinagot ni Michelle. Pero may lambing ang pag-irap na iyon sa lalaking pakakasalan in a few hours' time. Noon pumasok sa silid si Suzette para tawagin ang ate niya. "The hairdresser's here," anito. "Come on. Aayusan ka na, Ate Michelle." "In a minute, Suzette," sabi ni Michelle. "Sandali na lang ito." Tiningnan ni Suzette kung ano ang ginagawa ng bride. Anito, pabulalas. "Oh, what are you doing with your bouquet of roses?" Namimilog ang mga mata ng masigla, malusog, at very curious na dalagita sa ginagawa ni Michelle. Naghalukip-kip si Edmond. Nakangiti ito sa kanyang bride. Parang sinasabi nito kay Michelle na, "See, hindi lang ako ang aalma sa ginagawa mo." Sabi ni Michelle sa bunso nilang kapatid ni Edmond, "Is it not obvious, Suzette? I'm spraying my roses with blue tinting color." "Blue roses?" Lalong nanlaki ang mga mata ni Suzette. "Sige nga, Suzette. Sabihin mo sa ate mo," o joke ni Edmond. "Roses are red and violets are blue." "Oh no, Kuya Edmond.
Bulalas ni Suzette. Blue roses are cool. Pagkasabi niyon, kinindatan ni Suzette si Michelle at binigyan ng thumbs up sign. Napakamot na lang ng batok ang bridegroom habang patukso siyang tinatawanan ng kanyang bride. Pagkakasal ni Edmond at Michelle, for sure, they will live happily ever after.